Ang 14 anyos na babaeng ito ay pinagtulungang gahasain ng 3 lalaki at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakamit ang hustisya. Tatawagin na lang natin ang babaeng ito sa pangalang Delia o Pepsi. So kilala si Delia bilang actress at dancer sa entertainment industry dito mismo sa Pinas. Pero isang araw, kinitil niya ang kanyang sariling buhay sa tinutuluyan nilang apartment after lang nilang kumain. At bakit niya nagawa yon? Well, babalikan natin yan mamaya. Maaga silang iniwan ng kanilang Amerikanong ama at ibig sabihin ay naiwanan ng kanilang ina ng mabigat na responsibilidad para buhayin ang 4 nilang mga anak. At si Delia bilang panganay ay masakit para sa kanyang makita ang kanyang ina sa mahirap nilang kalagayan. Kaya naman naisipan nitong rumakit para makatulong kahit papano. At sa edad na 14 anyos ay pinasok niya ang entertainment industry sa tulong ng isang talent scout na si Tita Esther at isang big time talent manager sa pangalang Ray. Bali sa showbiz kasi ay kailangan mong palitan ang pangalan mo para maging suitable ito for marketing na kung saan ay kailangan tumatak sa mga tao para makilala ang isang brand. Kaya naman naisip ni Mr. Ray na isali si Delia sa grupo na kilala bilang soft drink beauties na binubuo ng 3. Ito ay sina Myra, Sarcy at Coca-Cola. Since naisali na siya ay pinalitan nila ang kanyang pangalan bilang Pepsi Paloma. Sa grupo, bali magkakasing taon sila. Ibig sabihin ay pare-pareha silang 14 anyos. Sa pinasok nila ay kinukuha sila bilang artista sa mga softcore adult movies. Medyo marahas ang eksena sa moving ginaganapan nila dahil pinapakita pa rito ang mga nude scenes nila. At remember, underage pa lang sila. Bali noong 1980s kasi ay okay pa na ipalabas ang ganitong klase ng content sa mga movies na kung saan ay mga underage actresses ang gumaganap sa mga adult films. Kaya naman marami ang katulad nilang sinasamantala ang kanilang talent sa pag-arte para pagkakitaan at instead na makita sila bilang batang artista ay ibang tingin ng ibang tao sa kanila at sa pinasok nila ay hindi mapagkakaila ang ganitong realidad. So taong 1982, ginimbal ng isang balita ang buong Pilipinas dahil sa aligasyon ni Pepsi sa 3 malalaking pangalan sa industriya ng entertainment. Sinasabi sa balita na inakusahan niya sina Vicks Vaporub Soto, Chewy De Leon at Richie Caballo ng panggagasa sa kanila ng kanyang co-star na si Guada. Dahil nga sa sikat na mga tao ang involved sa aligasyon ay nagulantang ang mga tao sa buong Pilipinas. Ayon sa pagsasalaysay ni Pepsi ay naganap ang panghahalay sa buwan ng June taong 1982 kung saan ay kasagsagan na patuloy na pagsikat ng show na School Bukol starring Tito Vic and Joey. At after ng taping ng show ay doon na nila isinagawa ang panggagasa sa kanila ng kanyang kaibigan. Puwersahan nilang pinunit ang kanyang blouse at salit-salitan nila siyang ginalaw. Saad pa ni Pepsi na si Vicks Vaporub Soto pa daw ang pumigil sa kanya para magawa ng mga kasama nito ang panggagasa. Matapos silang gawin ang kanilang kababuyan, ay dinala naman daw sila sa Sulu Hotel, room 210 na malapit lang sa broadcast center, na kung saan ay pinainom sila ng gamot at ipinagpatuloy ang panghahalay sa kanila ng 3 nasabing personalidad at nasabing kinunan pa raw nila ito ng litrato. Naging major issue ito matapos mag-file ng complaint ang talent manager ni Pepsi na kung saan ay umabot na si Defense Minister ng Pilipinas. Siyempre tinanggi ng mga sangkot ang aligasyon laban sa kanila at binago ang kaganapan sa kwento na kung saan ay binaliktad nila ang akusasyon which is ang 2 babae daw ang nag-take advantage sa kanila after ng show dahil humingi sila ng souvenir photo mula sa 3 lalaki. Mula sa dressing room ay nasaksihan ni Tito na willing naman daw ang 2 babae na halikan sila ng trio. May mga litrato na nagpapatunay na mukhang masaya si Pepsi habang hinahalikan siya ni Vicks Vaporub sa leeg, pero may isang litrato ng si Chewy na ang umalik sa kanya ay nagpapakita ito ng labis na pagkabalisa at ang rason nila kung bakit ay may nginunguya daw na chewing gum si Pepsi at nakunan nito ng litrato bago pa niya ito iniluwa. According sa statement ni Pepsi ay pinunit nila ang kanyang blouse. Ang sagot naman ni Tito ay kung pinunit nila ang kanyang damit ay imposible daw na maidala sila ng 3 sa hotel nang hindi man lang napapansin ng ninuman. Ang parusa kasi sa ganitong klase ng krimen ay death penalty ng mga panahong iyon. Kaya labis na lamang ang effort ni Tito para ipagtanggol ang kanyang kapatid at mga kaibigan. Dahil kasi ayon sa kanyang salaysay ay kapansin-pansin naman na sa payat ni Vicks Vaporub ay imposible daw na mapigilan niyang pumiglas si Pepsi. Samantalang si Chewy naman ay ini-enjoy ang atensyon na ibinibigay sa kanya ng madla dahil sa issue na tila ba nagpapakita na hindi nila siniseryoso ang naganap. Kahit sabihin ni Pepsi ang kanyang katotohanan ay wala siyang magawa dahil pabor halos ang publiko sa mga sikat na personalidad. Dahil doon ay marami rin naman ang gustong tumulong sa kanya para makamit ang hustisya.
Pero bago pa mag-umpisa ang trial ay bigla na lang daw nawala o hindi sumipot ang dalaga. Yun pala, kinidnap siya ng isang lalaki sa pangalang Bienvenido na may koneksyon sa mga Soto. Narescue siya ng mga pulis, pero ang nakakapagtaka ay walang ikinaso sa lalaki matapos ang kanyang ginawa. At paglipas lang ng 3 buwan ay nag-iba ang pakikitungo ng trio sa kaso dahil inamin nila ang kanilang pagkakamali. Dahil nag-public apology sila sa live television at nai-publish din ito sa mga newspaper. Matapos nun ay personal daw na pinuntahan ni Tito si Pepsi para papirmahin na bitawan ng kaso laban sa trio. Dagdag pa rito na may hawak daw na baril si Tito, pagpapakita ng intimidation sa dalaga. Dahil doon ay wala na silang nagawa pa kundi pirmahan ng kasulatan. At after nun ay binitawan na ni Pepsi ang kanyang lugar sa entertainment industry at sumama sa kanyang boyfriend na si Roy sa Makati. Dahil nga sa mga nangyari ay marami ang galit kay Pepsi na dumarating pa sa puntong sinisiraan siya ng mga ito. Dahil ipinapakalat nila na drug abuser daw siya at nagpa-abortion, which is illegal na mga panahong yun. Taong 1983, naisipan ni Pepsi na bumalik sa entertainment industry. Napansin ng kanyang manager ang labis niyang pagpayat, kaya naman bago nila siya bigyan ng mga project ay idinala muna nila siya sa private clinic para magpalakas. Dahil bugbog ang dalaga mentally at physically. Dahil remember, isa siya sa breadwinner sa kanilang pamilya. Sa movie naman nagaganapan niya ay ginamit nila ang kanyang personal na experience, pagpapakita na walang may pake sa kanyang mental well-being. At siguro ay nagkanda patong-patong na ang kanyang mga problema dahil huli na ang lahat. May 31, 1985, nakita ng kanyang boyfriend at kapatid ang kanyang katawan sa isang closet sa kanilang tinutuluyang apartment sa Quezon City. Bali kakatapos lang daw ng kanilang masayang salo-salo sa pananghalian ay nagpaalam pa daw ang dalaga na magpapahinga muna sa kanyang kwarto. At pakiusap pa raw nito na wag nila siyang gigisingin. Pero nang bandang hapon na ay nagtaka sila dahil hindi pa ito bumabangon. Kaya naman puwersahan nilang binuksan ang kanyang pinto at doon nila siya nakitang wala ng buhay. Nahanap nila sa kanyang huling mensahe sa kanyang pamilya at doon din nila nakita ang kanyang financial record na dahilan para maisip nila ang tirin na kung bakit niya nagawa yun ay dahil daw sa financial problems, kakulangan ng role sa entertainment industry at bigat ng responsibilidad sa pamilya. Pero itinatanggi ito ng kanyang manager dahil malaki ang kinikita ng dalaga mula sa kanyang mga nakaraang movies. Nagawa pa ni Pepsi na mag-ampon kahit na siya ay teenager pa lamang. At dagdag pa rito na marami ang gustong kumuha sa kanya para gawing main character sa mga movies. Kahit na pumanaw na ang aktres, ay sinamantala naman ng trio ang pagkakataong ito para siraan palalo ang pangalan ni Pepsi. Dahil pinagkakalat ng mga ito na ginawa lang daw ni Pepsi ang stunt na yun para lalo pang sumikat sa pamamagitan ng paggawa ng malaking issue. Pero after ko magawa ang kwentong ito ay napansin ko na may something sa kasong ito. Kaya maliwanag na para sa akin na ito pala ang dahilan kung bakit naisipan ng direktor na si Daryl Yap na isabuhay ang tragic case si Pepsi Paloma. Dahil halos si Pepsi ang nagdusa sa kanilang kababuyan. Samantalang sila, masaya nilang isinabuhay ang kanilang buhay until today. At alam nyo ba, na ilang taon lang din matapos ang pagkamatay ni Pepsi ay binalitang pinatay o ipinapatay ang manager ni Pepsi na si Mr. Ray. Which is, alam nyo na. So ayun sa nasabing kwento, saan ka papanig? At nasagot ba natin ang tanong kung bakit nagawa yun ni Pepsi? Kung hindi man, ay mukhang hindi na natin lubos mauunawaan ang tunay na nangyari. Unless, kung mapanood natin ang movie na ginawa ng batikang direktor na si Daryl Yap na tungkol sa tragic case si Pepsi Paloma.